Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Feb 16, 2026. Ikalabing-anim ng Pebrero, Lunes. Ako si Conrad Banal, kasama natin. Joel Laksamana, good morning. Good morning po. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA. For the box. Good morning. Yun, good morning, sir. Wala kang ayaw batiin? Wala ngayon. Huwag wala natin sa ngayon. batiin. Huwag natin muna Okay. batiin. Ito po, nako, sa Mambulaga nito. Oo. Mukhang tuloy-tuloy daw ang pagtaas ng presyo ng diesel, kerosene, at gaso. Nambilihin. Okay? Oo. Walang humpay. So far this year, every week nagtataas ng presyo ng fuel. Okay? Magkano na ngayon, pare? Kung magtataas bukas, hindi pa alam kung magkano itataas eh. But so far, nasa 650 na ang tinaas ng diesel eh. Okay? 650 so far this year. Pero kung isasama mo yung itinaas last year, more than 30 pesos na. 30 pesos na. Noong Hindi ba buong nag-roll taon back last yan? year. Baka hindi. More than 30 pesos. Okay? Doble na. Dumoble na ang presyo ng fuel. Di ba? Ngayon, ang sinasabi po nila, kung bakit daw magtataas dahil daw sa US-Iran conflict. Ako, ito na naman po tayo. Hindi ba ito yung headwinds pa rin na sinasabi nila? Tapos yung India shifts away from Russian crude. Ayan, mga ganun po. Kung ano-ano nangyayari daw. Hindi tinatamaan din ng ibang bansa niyan, ha? Kung gano'n. Hindi daw Well, tumataas din sa ibang bayan, pero pero bumababa. Sa atin, taas lang ng taas, walang baba. Pag tinignan niyo po yung chart ng prices, gasoline prices in the US, for example, meron yan eh. Pag tinignan mo yung presyo compared nung 2025, no, yung simula ng 2025, okay? Mas mataas po nung mas mababa ngayon. Nung latter part ng 2025, bumagsak ng husto ang mga presyo ng fuel sa US. Di hamak na mataas po ang presyo nung early 2025 compared to today. Titignan mo yung band, yung sinabing band. Right, Di ba, akyat babayan? May band dyan ganyan. Yung presyo no early 25, di hamak na mas mataas dito kesa ngayon. Na band ngayon. Okay? Ang problema sa atin, baligtad. Mas mataas ang band ngayon kesa noong early 2025. Sunod-sunod ang increase. Yan ang pinagtataka ko na hindi pinaliliwanag netong Oil Industry Management Bureau. Ang sinasabi lang po ng director nito, Rodela Romero, ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, minomonitor daw po nila yung presyo. Okay? At ang tingin nila, baka tumaas. Right. Dahil nadadala nga tayo ng mga nangyayari sa ibang parte ng mundo. Yun ang sabi nila. Yung mga headwinds ang tawag dyan. Yun ang sabi nila. Sa Iran. Yun ang sabi nila. Bakit yung US hindi kasama doon? Yun nga yung sinabi ko sa inyo yung band nung gasoline prices sa US, di hamak na mataas nung early 2025 compared to early 2026. Sa atin, baligtad. Okay? Baligtad. Mas mataas yung band dito natin. Kasi walang tigil nga ng pagtaas eh. Sa kanila, may umaakyat, bumababa pa. May kaibigan nga ako sinabi, ba't ang taas ng presyo ng fuel dito? Kauwi lang eh. Nitong
Enero, kaibigan ko, taga ano siya? Taga California. Okay. Mas mataas, mas mababa ang kanila na fuel, gasolina. Aha. Ang pinaliliwanag lang po ng pinakamamahal ni Parin Joel na Oil Industry Management Bureau, nagmo-monitor daw sila. Hindi naman nila chine-check kung tama nga ba yung increase. Wala ba sa function nila yon? Okay? Inanalyze man lang. At then, 6 straight weeks na po ang tumataas ang presyo. Magkano na itinaas so far? Mahigit 6 pesos na. 6.50 na ang diesel. Okay. Ngayon, may effect sa atin yan. Pare, namalengke ako nung Namalengke ako nung Friday. Alam mo ba yung binibili kong bigas na 48? Magkano na ngayon? 56. 48 per kilo, naging 56. Sabi ko, ang lakas naman ng taas. Yung po ang pasa sa amin. Ang bilis ng nung ang pasa, rollover, adjustment. Ang isda, magugulat ka. Sobra, bagay, sumama ang panahon, may ano yun. Pero baboy, ganoon din. So, taasan na po ng presyo ng bilihin. Effect yan ng, tingin ko, isa sa mga dahilan, yung presyo ng fuel. Ikaw pa rin, nakita mo ba yung report ng OECD? Well, bago niyan may mga ginagawang BSP, di ba? I mean, binabalak nilang i-ease yung key policy, yung interest rates by kasi nga, mababa ang economic although may growth rate. nag-aalala mga analyst kung it will work, kung mararamdaman natin yon so far as Mararamdaman natin yung epekto niyan sa ng presyo ng bilihin. Ang aim ng BSP sa tingin ko is para paganahin yung economy, to stimulate the economy. Kasi nga po, mababa yung growth rate natin noong last 2 quarters of last year. So gusto nila mag-ease. So nagbibigay na signal ang BSP na maaaring ibaba pa ang interest rates. Pero napansin ko kasi... How would that help? Well, merong comment itong Organization of Economic Cooperation and Development, OECD. Ito po yung mayayaman na bayan. Okay? Meron silang action plan, Economic Survey Action Plan of the Philippines. Meron silang meron silang ginagawang ganyan. At iba-ibang bayan, ina-analyze nila. Okay. Ang problema daw po natin yung paulit-ulit na food and fuel price shocks. Ano yung shock? Ano ibig sabihin ng shock? Hindi smooth ang pagtaas May shock. May biglang akyat. Yun, shock. Biglang akyat. Kumbaga matulis pare. Hindi pabilog Matulis yung akyat, sharp. Shock po ang tawag doon. Ng fuel at saka ng food. Hindi ba nakikita natin yan sa araw-araw na buhay, pare? Yung fuel, di ba? Alam natin, 6.50 na nga tinaas per liter ng diesel. Ngayon pa lang, 6 weeks pa lang, nakaka 6.50 na. Tapos yung food po, mamalengke kayo. Subukan nyo mamalengke. Tignan nyo kung gaano kataas ngayon ang mga presyo ng bilihin. Ang sabi po nitong OECD, yung interest rate, yung pag galaw-galaw nyo na interest rate, walang epekto yan doon sa fuel at saka doon sa food shock. Hindi, yun na nga, walang epekto. So yung pong ginagawa ng BSP, na parang kumbaga, yan na lang ang kanilang balita palagi sa atin. Wala po epekto yan sa ating, eventually siguro in the long run, kapag gumanda ang economy dahil doon sa kanilang measures, magkakaroon na epekto. Pero direct effect po sa presyo ng pagkain at saka ng fuel, ang sabi ng OECD, ang effect din po sa economy daw,
ng tweaking ng interest rates ng BSP, hindi gaano nararamdaman precisely because of the fuel shock and the food price shocks. Hindi nararamdaman yan. Baka kailangan balikan na natin ang mga... Kasi paulit-ulit, ganyan na lang ang ating reaction eh. Pag merong shock ng food price, ng fuel price, taasan ng interest rates. Hindi na... para daw mapigil ang inflation. Aba, kung puro monetary policy, ang point ng OECD, meron kayong mga tinatamaan dyan. Di ba? Meron kayong tinatamaan ng mga negosyo. Maghihigpit kayo ng policy, di ba? So, bababa investment, maraming tatamaan ng negosyo. Nasosolve ba yung problema ng food shock at saka fuel price shock? At kung yung kumpiyansa ng consumer, hindi pa rin Isa pa yan. hina pa rin. Oo. Ako iniisip ko, for example, sa industry ang kinocover ko, housing loans sa property. Parang maano pa rin. Hindi gumagalaw, partial pa rin. Yan daw taas pong pa rin, paulit-ulit na price shock, sabi na OECD, hindi naman, dahil doon, hindi ganong kalakas ang impact ng interest rate policies ng central bank. So, central bank, baka kailangan pag-isipan nyo na rin to. Di ba pwede yun, pare? Sabi, food prices, talagang sama. Ito na naman, ang daming press release ng paborito nating Department of Agriculture. Naku, yan ba yung onions ba yan? Parang sibuyas? Ayan, meron. Ng huweting, inedit ko yung hapon Ano sabi? Press release yan Ano Hindi, sabi? well, they doubt highly yung claims ng farmers na bumababa ang Pinagdudahan pa yung mga magsasaka na bumababa yung ang presyo ng onions. So Sa they are Farmgate. checking. Meron silang opisina. Sino ba nakakaalam kung magkano ang presyo? Hindi ba yung farmers? Big mo sabihin, lahat ng farmers sabay-sabay nagsinungaling. Yun na nga. At nagkaroon sila ng effort, Oo. concerted effort na magsinungaling. Magsinungaling. Napaka-stupid naman yung Department of Agriculture na yan kung gano'n Hindi, na kasi sasabihin data nila. will not lie. Meron silang monitoring office. Kung yung monitoring nila ang nagsisinungaling, ay hindi ginagawa ang trabaho. I mean, pwede mo sabihin, we have to confirm, pero hindi mo pwede sabihin, kaduda-duda yung sinasabi ng farmers na nagsisinungaling. Okay? Ano ba ang measure natin po dito sa food price shock na sinasabi ng OECD? Wala. Meron ka ba nababalitaan na except sa importation? Okay, importation lang. Yung production po ng food. Ano na naman ngayon? Eto, meron din bagong press release. Yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Okay. Ba? Maganda pa rin ganyan. Nag-utos daw po, mandatory registration of warehouses, cold storage facilities, and other agricultural logistics hubs. Para daw po malaman nila. Ilan lahat yan? Kaya nyo i-monitor lahat yun? Yung ba... Cold storage facilities at warehouses. Warehouses, cold storage, other logistics activities. May nag-issue daw po ng bagong guidelines. Kailangan mag-register itong mga to. And then what? Will that increase the supply? Kasi ang sinasabi nila rito, ang ina-address nila rito, yung alleged hoarding. Ayun, oo. Okay. Yan lang po ba problema natin? May problema tayo sa hoarding. Granted. Yun ba yung malaking factor kung bakit tumataas ang presyo ng pagkain? Ano ba sa tingin mo, pare? Yun ba? Ang tingin ko dyan, low of supply and demand. Mataas ang demand, ang baba ng supply. Okay? Siguradong tataas ang presyo ng pagkain. Maaring nakaka-contribute yung hoarding. Pero mas malaking bagay, yung mababa ang supply. Maaring may contribution yung hoarding, why not?
So at the same time na ina-address ng Department of Agriculture sa aking pakiwari, etong hoarding, na claim ng hoarding, yun din pong production. Kailangan yan pang-headline lang yan, pare. Tingin ko, Dahil ang sinasabi ni Secretary Chu Laurel, he's urging farmers To what? to maximize the available cold storages provided by the Department of Agriculture. Meron ba silang cold Yun ang nga sabi storage? ko, saan yun? Saan yung mga cold oo, storage? Maximize? para ma-prolong yung shelf life Hindi and ko alam better kung- time the releases. Ko alam nito ang nangyayari sa babae, sa department niya. Ang balita kasi dyan, pinaiikot lang yan ng mga bureaucrat dyan sa Department of Agriculture. Nagte-threaten nga, inspection nila yung cold storage facilities. Huwag nang threaten. Ang dami nun, pare. Lahat yan, mapupuntahan niya. Magandang press release yan, pare. Napupuntahan niya. Hindi, yung mga- registration, magre-register. Magre-register sila. Aha. Tapos, alam na nila kung nasaan lahat. Kung hindi nag-register, pwede ba nilang pilitin mag-register? Register yung mga ano. May kasalanan ba yun pag hindi nag-register? O kaya, nag-register ng warehouse. Di ba? I-register yung warehouse. Tapos meron pa ibang warehouse. Hindi naman naka-register. Yung numero mo, Kasi mali na kagad. kung ang hinuhuli nyo po, mga masasamang tao, at yan ang inyong measure, gagawa yan ng paraan para malusutan yung measure nyo. Yun ang punto ko. Hindi ka, meron na bang nahuli, nakulong sa agricultural economic sabotage? Wala. Parang big fish yan. Wala. Kaya nga, baka mas maganda sampulan nyo muna kaysa yung mga ganyan register eh. Kung masampulan nyo, merong makulong o big fish na dyan sa agricultural sabotage act o law, baka mas maganda pa yun kaysa sa register. Kumbaga, napakahina, weak yung response natin dyan sa hoarding. Kung yan ang paraan natin, just to register. Tapos marami na maraming gimmick. Magkaroon daw po sila ng Memorandum of Agreement, MMDA. So iba naman to MMDA. Ano yan? Paliwanag mo nga yan. Ano yan? Anong memorandum of agreement? Sorry, tumalon tayo mula sa sibuyas. Hindi. Yung 20 pesos per kilo na rice. Okay. Abalang-abala rito. Nag-tie up sila, yung MMDA at DA. Bakit abalang-abala ang DA dyan sa 20 pesos per kilo na bigas? Hindi naman po lahat, hindi naman kukunti lang ang nararating niya. The reason for that is they're expanding it in Metro Manila. And who the better agency to help them do that kung hindi ang MMDA. Expanding by how much? Ha? Hindi, meron. May pag-asa ba tayo makabili dyan? 20 pesos per kilogram? Hindi ko nakikita yan, bro. Ewan ko. Sa dyaryo ko lang nababalitaan yan, 20 pesos per kilo Yun ang konteksto, no? MMDA tutulungan sila. I-expand daw nila. Oo. So what? Gaano kalaki yung expansion? Lahat kami makakabili? Full-scale expansion. Pero hindi pa ngayon. Sa pa daw, end of March. So, ibig sabihin po niyan, Abril pa. Okay. Tagal pa. Nangako daw ang MMDA. Monitoring support. Ayan. Etong si Chairman Romando Artes. Nagkaroon ng papel si artista naman, Oo. Babantayan daw niya ang compliance ng mga LGU. Wow. You think you have the authority to, kapag hindi nag-comply LGU, anong gagawin niya? Wala po parang mali ang mga target natin na measure para masolve yung pagtaas ng presyo ng bilihin ng pagkain lalo na. Ano yung sibuyas? Bakit bumababa daw? Hindi sila naniniwala. Oo, pinagdududahan yung claims ng mga farmers nga. Na Na merong
bumabagsak ang presyo ang ng... presyo at may shortage. Hindi malayo kasi kung kontrolado ng traders yung sibuyas, yung tinatawag na middleman, yung sibuyas trading, kung kontrolado nila, kaya nila talaga pabagsakin ng presyo sa farm gate. Di ba? So, pwede ako maniwala na bumabagsak ang presyo ng farm gate, sa farm gate, ng presyo ng sibuyas dahil nga po may tendency ang product na yan, yung particular item na yan, na makontrol ng ilan. In the past, di ba, nagkaroon na ng ganyan mga issue eh. Okay? So, kapag di paniwala, bumabagsak. Ano naman yung isa pa? Yung, wala na raw ban ng poultry importation. Mula sa ano yan? Ano nga ba? Illinois. At saka Wisconsin, pare. Oo. But, meron pa rin daw sa Kansas. So, puro importation ng mga policy natin. Wala ka bang istorya tungkol sa food production? Wala. Yan na muna, pare. Hindi, pero maganda yung... That's the whole point. Maganda yung quotes ni Secretary dyan eh. Ano yung quote niya? Where there is threat to health and all that, we will draw the line. Kaya ito, nilift na nila yung paano yung threat nung ang dami po nagugutom? Hindi niya minention. Balikan niyo yung mga survey, Secretary... avian influenza. Secretary King of the Road, balikan niyo yung mga survey, dami po nagugutom sa Pilipinas. Tapos, taas pa rin ang presyo ng pagkain. Okay? So, bakit hindi po tayo kaya mag-concentrate sa food production muna? At yan ang pag-usapan natin every day. Meron kayong sinasabi tungkol sa food production, kesa yan 20 pesos per kilo, agreement with MMDA, tapos chicken importation, target naman pagkatapos kasi warehouse registration. Hindi tayo yung target niyan. Vulnerable members of society like senior citizens. Vulnerable na ako, senior na ako. Ako namamalengke, nahihilo ako sa taas ng presyo, anak ka nang. Yan yung sinasabi ng OECD na supply shock. It is here again. Oo. I'm telling you. Well, hindi ka taka-taka kasi ang lakas ng taas ng fuel. 650 per liter ang tinaas ng diesel so far this year. Hindi ba? Ang laki nun. Yan yung shock na sinasabi. At apektado lahat. Yung bilihin, confidence ng mamimili, everything, at mga investments. So, Siyempre. Chain reaction yan. Okay? Ngayon, pati yung construction. Ang mga nagdi-demand na po, magkano na sahod minimum ngayon sa construction? 1,000. Yan yung helper. Kasi lugi sila sa pamasahe. Or, bigyan mo sila minimum, sagot mo pamasahe. Pwede yun. itira mo sila dun sa site para hindi na sila mamasahe. Nandun na. Pero bibigyan mo ng overtime yun. Okay. Isa pa, ang building materials po, ang prices dito sa Metro Manila, despite the slowdown in construction, ay ang report po, malaki ay tinaas ng presyo ng construction materials. Sabi po yan ng Philippine Statistics Authority. Oo. Ngayon now's the time to build eh. Mga tao nagko-construction ngayon. Merong uptick daw. Bukod sa wholesale price tumaas, ayon sa PSA, retail prices tumaas. Sa akin, may kinalaman na naman doon yung fuel. Malaking kinalaman ng fuel. Kasi hindi naman ganun kataas ang demand eh. So, cost push. Ibig sabihin, Alam mo na, nabanggit mo yan. Meron hindi po siya supply and demand. Talagang yung cost nung doing business or delivering, selling construction materials tumaas po because of the fuel price increase.
And that definitely may slowdown ngayon sa construction activity kapag ganyan. Ano. Kailangan siguro pansinin na to ng economic managers, itong issue ng fuel. Ang laki na ng tinaas eh. At wala po tayo naririnig tungkol dito. Ano ang ating measures? Wala pa. Meron. Ano meron? Ito. Si Secretary Decgo, meron na siyang bagong ano ngayon. di ba? Anak Siya ng na yung, toko. opisina. Para Good morning, Jonathan. Good morning, sir. 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Oras, hatid sa inyo ng NGC. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Morning. Morning. Good morning. Kolorete ang uso. Oo. Pwede ba Ang order of the day, puro kolorete. Yes. Ang mga ginagawa ng ating mga bureaucrats. Show voting. Sama mo na mga economic managers. Lahat. Pero bago tayo pumunta Show doon. voting? Oo. Ano ibig mo sabihin? Palabas? Palabas. Ay, Siyempre. Ito muna, pare. Baka pwede pagbigyan nyo muna ako. Sino ba may-ari na Sky Cable? Ang, teka ha, Sky Cable. Ang alam ko, MVP yan eh. Kasi ang sama. Ang sama ng kanilang Sky Cable? palakad. Ang sama. Ang daming mga subscribers na nagre-reklamo kasi parang inilipat-lipat nila yung ano, imbis na gawin nila maayos yung kanilang serbisyo, nililipat-lipat yung mga kanilang connection. Ay, ABS-CBN pala yan. Pudra, ang sama. Ang sama ng, Anong nangyari? ayusin nila, kagaya sa amin. Dito sa atin, dito sa Pasig. For Lopez Group pala yan, Sky Cable. Magre-reklamo. Akala ko patay na yan eh. Hindi, ang daming subscribers pa niya, mga 3 million. Ganun. Ang sama ng kanilang serbisyo. Kaya kayo sa Sky Cable, ayusin ninyo yan bago kayo masentensyahan. Okay. Ayusin ninyo. Ano yan, related dito, may issue rin doon sa Konektadong Pinoy. Naalala niyo yung... Nagre-reklamo ang mga telco. Oo, kasi po naglabas na ng rule IRR. ang DICT Yes. tungkol sa sino ba yung pwedeng Pumasok. Yeah. Magdagdag ng New players in Yes. data transmission. Yes. Ano ibig sabihin po ng data transmission? Ang converged data transmission Yes. yan. Ang problema ngayon, yung data transmission kasi, yan yung internet. Yes. Pwede ka nang mag-message dyan, pwede ka nang tumawag dyan. Yes. Kumbaga, covered na yan lahat. Ang halos lahat. Oo. Ang gusto pong ng DICT ay open sesame yan. Yes. Lahat pwede. Sa kanilang IRR. Okay? Yan hindi na nyo kailangan ng congressional franchise Para makapasok. Oo. Ang ano raw po nito, para mas maraming competition. Payag ako doon. Yes. Kasi napaka-lousy. Talaga naman ang service nitong Globe at nitong PLDT. Isama mo na ang Converge. Silang tatlo. Isama mo na dito. Yan. So may mga bagong players. Nagalit ang Globe. Bakit sila nagalit? Siyempre. Dapat daw yung mga new players will undergo Vetting. investigation, vetting. Betting. Strict cyber security. Kayo nga, ang gago So, nyo hindi, pare, nakita mo ba? Yung element ng discretion ng NTC o DICT, papasok ngayon. Strict vetting eh. Di ba? Pwede. Walang mangyayari dyan. Sino magde-desisyon tungkol sa strict betting? Hindi naman kayo. NTC. NTC. Pero ang NTC, sinabihan na sila ni Ombudsman. Tinawag sila eh. Pag hindi nyo ayusin yung regulatory activities at hindi nyo binibigyan ng guidelines na maayos yung mga telco na yan at wala kayong ginagawa sa mga telco dahil yung mga telco ang pinakamatitinding mga Kartel. maghanda na kayo. Well, ang kanilang dahilan ay daw sila ang capex heavy ang industriya ito at sila'y gumastos na
with regards to setting up the infrastructure. Kaya nga kayo dapat daw may infrastructure sharing. Kaya nga kayo may business eh. Kaya kayo nasa business eh. You have been doing that for a Pero long, ang long lakas time. ng loob ng Ang Globe. lakas nila magsalita. Ang lakas ng loob ng Globe. Parang sinasabi niya, teka muna, Kami ay maayos kami. hindi pwedeng basta-basta lang yan. Kami ang masusunod dito, Globe kami. At ang NTC, DICT, ano magagawa? Ang NTC po, ano yan, laging... Hawak. Ha? Hawak. Hawak Kaya saan? ngayon nga, hindi, Saan hawak? sa lahat. Saan Sa lahat, sa lahat. Magmula sa ulo hanggang sa baba. Oy! Nako, hawak doon. Hawak doon. Okay. Kasi po ngayon, ang gagawin lang ng NTC, maglalabas lang yan ng authority at 15 years na kayo. Pwede mag-operate. Ano yung pwede? International gateway. Yes. Okay? Yung backbone. Yan. Pwede. Yung last mile. Cable, Yes, ano, lahat yan. yan, lahat yan. Yung middle mile. Yan. So lahat po yan. Pwede. Buong industry yun. Mula gateway, international, Hanggang sa baba. backbone, middle mile, last Last mile. mile. Buong industry na yan. Pwedeng pumasok kahit sino. Aba, hindi sabi ng Globe, teka muna, kailangan may investigasyon niya. Ba't ano ba kayo? Betty. Dapat nga kayo muna imbestigahin eh. Hindi nga kayo nag-roll out. Binigyan kayo ng pagkakataon over the past 2.5 decades na kayo lang may hawak. Solo nyo. Solo nyo. At yung mga competition, binibili nyo. Oo, lahat. Nag-roll out ba kayo? Doon sa Yung sinabi threat, pinag-usapan. yung threat na yung San Miguel, na alala mo? Oh, Telstra. Ano nangyari doon? Tinakot po nila. Kakasuhan namin kayo ng kakasuhan, hindi kayo makaka-operate in the end. At hindi namin kayo i-connect. Yun ang sinabi Ayun. nila dyan. Hindi kayo So yung dalawang telephone na to, maski may bagong rules, ang NTC, ang DICT na pinagyayabang ni Aguda, nako, As far as they're ewan ko. concerned, wala yan. Aha. Kasi yung regulatory capture, nandyan pa rin eh. Matindi. Meron kang ang bagong rules, konektadong Pinoy, pwede ka na mag-issue ng certificate under the law. Ang problema dyan, mag-i-issue ka nga ba? Kung ako sila DICT at saka NTC, I will. Mag-issue? Kunin ko na lahat yung mga Verizon, yung mga magagaling na ano dyan, AT&T. Papasukin. Papasukin ko na yan Ah, para maayos. okay. Meron po kasing balita ngayon. Maiba lang ako sandali, pare, no? Yung nagkakagulo sa port. Kasi yung problema nga natin, sabi ng OECD, yung food price shock. Oo. Paulit-ulit. Recurring. Yung fuel price shock. Paulit-ulit. Okay? Isa pong ba dahilan dyan, syempre, yung sa port daw, umaapaw na yung, Containers. yung refrigerated. May solusyon na ba? Sabi po ng Bureau of Customs kahapon na ang solusyon daw nila, mag-convene ng meeting nung Friday. Stakeholder meeting ng mga various So, solve na ang problema. stakeholders. Ganun ba yun? Kailangan daw, Alam na actually nila lahat kung ano yung problema eh. Sa totoo. kailangan daw makahanap na solusyon agad. Ba't hindi kayo magsolusyon? Hindi, magkukonsulta muna sila sa stakeholders, bro. Yung Bubulahin lang sila nun eh. Gusto ba nila yun? Binobola sila. Lahat. Magandang press release yan, sir. Yung mga yung mga malalaking importers ng mga ganyan. Reefers. Pare, lapit ka raw sa mic. Mga reefers. Yung mga malalaki na gumagamit ng reefers. Meron naman kayo, bago kayo nagpasok ng mga mare-refrigerate, meron naman kayong sinabi sa Department of Agriculture na kayo ay meron mga cold storage. At pwede ninyong dalhin yung mga ano ninyo doon. Reefer doon. Oo. Mayroon kayong mga yarda. Ginagawa ba nila yun? Ayun na nga. Enforcement ang issue dyan ngayon. Ayun. Eto, nalaman na raw nila ano mga kailangan gawin. Kailangan daw ng closer coordination. Kuha niyo, kita niyo yun? Ayan, agriculture with agriculture. Closer coordination. Hanip yung mga ganitong data-driven strategies
alangan namang hindi data-driven ang strategies. Number 1. Number 2, meron ba kayo strategies? So, wala pala. So, kailangan nila ng data-driven strategy. Number 3, responsive policies. Can you get more Poetic. generic than this? Hindi, poetic. Poetic. Kailangan daw faster cargo movement. Of course! Optimize efficiency. Ayan. Yan ang mga findings po. Pag nag-uusap-usap yung mga ganyan, yan lang ang makukuha nyo. So, bakit pa kayo nagpa-meeting? Boss, tawagan nyo lang ako. Sasabihin ko lahat sa inyo to eh. Ang customs, alam nila kung sino yung may mga maraming reefers. Ah. Alam nila yan. Alam din nila kung sino yung... Alam ba nila ang talagang kapasidad nung yard? Yes, they have an... Oh, of course. They know. Ayan, actual yard capacity. Tapos, ilan dumarating buwan-buwan? Alam din nila yan. Alam nila. Oo. Ilan ang lumalabas? Yung pa lamang po, malalaman nyo na kung malakas ang Plus, pasok, ha? Plus minus. Malakas ang pasok, mabagal ang labas, eh may problema kayo, customs. Sa inyo, ang problema. Doon pa, yun na, hindi nyo na kailangan mag-stakeholders Di ba meeting. digitalized na yan kahit pa paano? Meron sila. They have a system. Tanong pa ako. Kailangan daw po i-improve nila yung nga real-time pala. monitoring Oo. ng space utilization. Ha? Di ba simple lang yon? Ilan na capacity? Ilan ang pumapasok buwan o araw-araw? Ilan ang lumalabas? Eh, di malalaman mo na talaga kung nasan yung problema. At ilan yung... Kailangan pa nun real-time monitoring space utilization. Yung mga yan, nakikigamit pa... Ano yan, Drain ninyo ang power dyan sa customs yard. Kasi nakikigamit kayo, hindi naman kayo... Reefer yan eh, reefer. Lumilibre kayo dyan eh. Ayun siguro. Lumilibre. Nakakarga sa sistema Nakakarga yan. sa sistema ng customs yun. Eh, babayaran nila yun. Kung babayaran nila. Hindi, Pero ka, ito, napakaganda. May itong term na to, cargo dwell time. Yan. Yan yun, di ba? Yan. in Cargo dwell time. dwell time. Oh. Gano'ng Nag-dwell katagal, na siya talaga. gano'ng katagal Nag-improve ka na siya dyan? ron, pare. Gano'ng katagal ka dyan? Meron ba? 12 days ba yan? 10 days? What? Oo. Alam ng customs yan, I'm sure they will find a way. Ang gagawin nyo dyan, bambuhin ninyo yung mga nakikisuso sa inyo. Sumususo. That's ano, cleaning the urgent stables. Cleaning yan, nyo. bro, pare. Clean. Hindi ka naman Ngayon, makakapag-dwell time doon ng walang Ang ano eh. nagiging issue ko minsan dyan kasi in a number of instances, nagkakaroon ng kaso dahil either misdeclared yan o hindi nagbabayad ng yung mga ganun. Parang yung mga balikbayan boxes. Dumating dito, naka-warehouse, hindi na ilabas kasi hindi nagbayad. Or nagne-negosasyon pa sila O sa Hindi, bayaran. hindi nagbayad o hindi naglagay? Hindi, yun na nga. Hindi. Nagne-negosasyon. Nagne-negosasyon yan. Negosasyon. So, Akala ko lagay. Natatagalan. Nagtatagal. So, isa yan sa mga issues dyan. Sa mga ports. Yung hindi ka nagbayad. Pero isa pang nag-misdeclare ka, paring Jonat, I don't know. I wanna throw this. Gusto kong kasya pa ba yung laki o size ng ating Port of Manila sa laki ng volume ng ating trade? Ang lakas natin mag-import eh. Tatlo. Agricultural goods lang, 1 trillion a year. So siyempre, papasok yung element na, kasya pa ba yung ini-import natin dyan sa Port of Manila? Tatlo ang dito. Tatlo ang ports sa Manila. MICP, South and North. Eh pero nga sa MICP nagkakaproblema eh. Hindi nakasya, no? Baka dapat i-distribute na yan sa iba-iba eh. Hindi. Hindi ba? Ang problema... Kanya lang, hindi kikita si Rason. Yun lang ang Hindi lang yun. problema. Ang problema kasi, you have to talk with the ship owners and shipping agents. Most of them want to go to Manila. Ayaw nila sa Subic, Subic o Batangas Port. malalayo yung mga logistics requirements niyan eh. Dito kasi pinakamalapit because the bulk of our trade And therefore, there lies the Pero problem. yun ang maraming space, the bulk of our trade Kasya is in pa this- ba yung MICP? the bulk Sa of- lakas ng importation natin ng pagkain.
most of the Another solution, babaan natin ang importation. most of the agricultural a lot of the agricultural products now go to Subic. Ayun. Yan. Yung mga non-agricultural, marami yan sa Batangas. Batangas. Kasama yung mga smuggled Yung reefer nandito sa Port of Smuggled Manila. cigarettes. Dito. Kasi nandito ang market nila. Nandito yung market. For the simple reason. Yes. Okay. Tapos meron pa isang issue sa Bureau of Customs. Hindi na po namin muna tatalakayin yung oil smuggling. Kasi isa yan sa mga dahilan, ayon sa mga nag-a-analyze, kung bakit taas ang presyo ng diesel sa atin. Nagmamahal ang cost of smuggling. Because of the peso-dollar rate. Okay? Isang factor yung peso-dollar rate. Okay? Hindi lumadaan yan sa bank channels. Kaya ganyan na yung mga coastlines along diyan sa southern border maglabas Lapit ka daw sa mic. Maglabas ng oil. Gawin nyo na refinery yung coastline diyan. Hindi, wag na muna yan. Kasi sinasabi nila, isa sa dahilan yan eh. Ito po ang tanong. Merong intelligence funds ang Bureau of Customs. So, ang tanong po sa kanila, paano nyo ginagamit yung inyong discretionary ba to, parang Jonat? Yeah. It's up to the commissioner. Yan po yung tinatawag na intelligence funds. Yeah. So, meron nagtanong, paano nyo bang ginagamit yan? Okay. Kailangan daw po munang mag-verify yung umattend na official ng Bureau of Customs ng detalya ng intelligence fund. Kasi daw po, ngayon pa lang siya hahawak. So, hindi niya pa alam kung ano nangyayari. Intelligence funds. Di ba pang ano yan? Surveillance, enforcement. Bakit yun ang dumating doon? Yung hindi nakakaalam tungkol sa intelligence Hindi funds. na Bago siya. Bago lang siya. Bago lang siya. yung ganong klaseng investigasyon. Kasi daw po, kakailanganin ng Bureau of Customs yan, intelligence funds, para makahuli ng mga big-time smuggler ng oil, cigarettes, at agricultural goods. Okay? Pero kung hindi raw nila alam kung paano gamitin yan. Okay? Yan daw po, ang nagsasalita dito si Joel Chuay. Kami po mga ordinaryong tao, ang dali-dali bumili ng smuggled goods. Sari-sari store nga, makakabili kang smuggled na sigarilyo. Tapos hindi nyo alam kung ano nangyayari sa intelligence funds nyo. Yan po ang problema sa customs ngayon. Okay? Ano kaya ang, a-attend na kaya sa susunod si Commissioner Dapat lang. Ariel Nepomuceno? Inipit yung kanyang deputy. Hindi makasagot eh. Intelligence fund. Ang lala pa rin ng pare. Nagsalita si John Vic. Narinig nyo ba yon? Wala raw matitira dyan sa mga smuggler ng sigarilyo. Sabi po ni John Vic yan, walang matitira dyan sa mga tobacco smugglers na yan. Iisa-isahin daw niya yan. Lahat daw ng pabrika. Ang mababa itong estimate na to. Ang illegal tobacco trades, tax deficiency of 3.5 million. Nako. Mababa itong mga estimates na to. Diba? Kasi ang total tobacco trade dito sa atin, umaabot sa 500 billion. 500 billion a year. Ang legit po doon, 400 billion. More or less, 100 billion ang sinasabi na nasa illicit trade. Yun yung lumulusot sa tax.
So magkano yung nawawalan tax doon? Doon sa 100 billion worth na yon. Hindi ba mahigit kalahati na ang tax ng sigarilyo? Nasa Almost 50. almost 50. So almost 50 billion yung nawawala na tax system Di ba doon. dapat pupunta yan sa healthcare system ng Pilipinos? Yung at least 30 billion. Ganun. Nawawala na rin yun. Ang target daw po ni John Vic, hindi yung mga retailer, kundi yung mga actual manufacturer at saka smuggler. At saka yung mga big distributors. Yung large Ayan. scale illegal May network operations. na yan kasi kung yung mga sari-sari store, kamukha si King of the Road, Wala ang yun. gusto niyang hulihin, yung mga nagtitinda sa palengke. Wala yun. Pag gano'n nagiging anti-poor ka na yan, kailangan naghahanap buhay lang yung mga yan binagsakan lang yan. Hindi lang yun. Ikaw mismo, ang tinitignan mo, kumbaga sa yung mga gurami. Imbis na balyena titignan mo, Oo. yan. Gurami. Mga gurami. Parang kolorete. Yung sinasabi Parang mo. kolorete. Ganun talaga. Imbis na tignan mo yung katawan, kolorete tinignan mo. Isipin mo yan, nawawalang revenue ng government, pare. Yeah. Dito, Sabi ni Dowell. Doables. Doables muna. Doables. Tawag dyan. Sa dito management, lang kung 50 doables ang billion tawag. yan, di 50 billion. Dekada na yung doables na yan eh. Hindi ka na nag-graduate Hindi na nag-graduate sa talagang totoo eh. Pagkatapos, gustong pag-aralan ng House, anong pwede nilang gawin, hindi darating yung Customs Commissioner. Priority niya yung, Nag-conflict daw sa meeting. anong meeting? Meron siyang ibang lakad. So, hindi importante yung House hearing. Kasi Bakit hindi yung deputy pinadala mo doon sa lakad mo at ikaw ang umattend sa House hearing? baka Di ba naman pwedeng kasi, ganon? baka naman kasi, yung, sino man nagpatawag sa House muna? Committee Ways and Means. Committee on Ways and Means. Baka nagkaintindi. Baka next year, wala na kayong budget, Brad. Hindi. Pag ini-snub-snub nyo yan. Hindi sa ganon. Ano? Kasi yung House na yan, baka yung committee na yan, baka alam na nila sagot, kaya lang kunyari na nag-hearing. Uy, May mga ganon eh. Di ba sa Senate ganon na Para, nangyari? Parang nagkaroon ng banatan. Babag Ayan! sisigawan ka or whatever. all noise and fury. Noise and fury. Kaya nangyayari. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Umiiwas si Customs Commissioner. Hindi, tsaka Hindi, ano na yan, done deal. kagaya nangyari sa Senate. Di ba? Oil smuggling, ha? Ikaw. Ano yon? Tapos, photo session. Photo session. After that, wala na. Photo session. After Tahimik one na. session, wala na. Bakit wala na nagsasalita tungkol sa oil smuggling? Yan. Oh. Tsaka doon sa hearing, hindi yun ang pinag-uusapan Tabako eh. Oh. Tatlo yung major na yan. Agriculture, smuggling, yung oil, tsaka yung cigarette. Yan ang top ngayon. Kumbaga, favorite. Yes. Okay. Sarap ba yun, pare? Masarap. Nagpunta daw ang presidente doon sa subway. Oo, sa Valenzuela yan. Hindi, BGC. Ano makikita niya sa BGC? In-inspection niya. Hindi, yung right of way. Umaandar na. Ay, yun ang balita, bare. In-edit ko yan eh. Almost right of way? 100% complete na by 2020. Alin yung right of way? Oo, dito sa subway. Umaandar na. Yung right of way. Oo. 2032 sinabi nila na completion eh. Hindi yung project, yung right of way nag-extend na pa na. lang. Nag-press release eh. Oo. Nag-press release at ang sabi raw ni presidente, Sana naman. kailangang ma-sustain ang momentum nitong Metro Manila Subway Project. Yes. Kumbaga, meron po sumisip-sip sa presidente. At ang sinabi niya, it's now ahead of schedule. Ngayon. Sabi po, yan ang press release. Sino nagsabi nun? Ang press release.
In-inspection Kaya yun. hindi ano, Eh, mukhang duda ako rito sa press release kaya na to. walang attribution yan na tao Dahil mali po yan. dahil mali. Hindi po yan ahead of schedule. Kasasabi lang ninyo. Kumbaga, pag-gimmick to ni Yes. Giovanni Lopez. Yan ang tingin ko. Palagay ko. Dahil po yung Metro Manila Subway Project na yan, ang dapat natapos yan nung 1 taon. At least one station. So, paano mo masasabi ahead of schedule? Late ka na nga by 1 year. Dapat last year tapos na yan. Yung at least one station yun. Ah. Sinabi lang nila na 2028 maayos By na. 2022, kasi po panahon pa to ni President Duterte, ang initial target nila, by 2022, partial operation. Full completion, 2025, which was last year. Okay. In-extend na nga nila yan to 2030. 2032 yata. Ngayon, na-move na po sa 2032. Yan, 2032. Ayos ba yun? 7 years. Partial operation sa eleksyon. 2028. Yes. Galing. Gano'ng kahaba ba to, by the way, pare? Sobrang haba ba? Sobrang haba nito? Oh, umikot eh. Paliwanag ko po sa inyo. Umikot yan. 33 Kilometer. kilometers po. 33K meters. Okay? 17 station. Bakit? Hindi ba tayo talaga marunong mag-construction? Bakit delay ng delay? Sabi po nila right of way. Right of way Eh po, di yung mga right of way, wag nyo munang gawin yung mga walang right of way problems. Eh di gawin na gusto. In the first place, Hindi pa rin Hindi pa rin ganun na. in the first place, sinabi nyo na sana yan nung nag-take over kayo. Ayan. Na itong problema na ito ay right of way ang problem nito. Kaya hindi tayo makakaabante doon sa ating schedule. Nung tinurn over sa inyo yan ni Tugade, sinabi nyo na sana yun. Na yung Tugade Group, hindi nila na kumpleto yung pag-acquire ng right of way. Kaya bakit sinimulan ng walang right of way? Yun ang hindi ko maintindihan. Well, sinimulan ng walang right of way na acquisition na kumpleto. Dahil bayad na yung komisyon. Hindi naman, they were given Hindi, umorder agad ng boring machines. na 5. Hindi naman sila. Yung ba Mas nauna ba dapat ang boring machine kaysa right of way? Hindi ba? Kaya sinasabi ng mga tao, syempre kailangan na i-order na yon kasi papaalis na sa pwesto. Pwesto. Kayo naman, kailangan maintindihan niya. That's how things work in the government. At saka, hindi lang yon. May order ng boring machine and after that, order of the rising sun. Silang dalawa ni Procopio, binigyan. Ng order ng boring machine, after that, nag-order of the rising sun. Ang laking pera. The highest order Ang laking of pera the ata government nito. of Japan. Oo. Yan. Ang problema pa dyan, nabago-bago pa yung rota niyan. Yung linyada. Yung rota. Sabi dati may sinabi ni Pupunta ng MOA. Secretary Giovanni Lopez that the construction momentum is malakas na is Ano yung momentum? Doon yun sa Caloocan, momentum. Hanggang ito yung pare. Hanggang doon lang sila muna. Ang ganda pa nga ng lead ni Dave Gomez pare. Ano sabi? Right of way snags fall like dominoes. Ayun! Yan. 9:03 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. That time check was brought to you by Bingo Plus. Aliw Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Ayan, bakit naman daw siya sinasama dyan, dinadawit? Sino? Si Senator, dalawang senador. Dalawang senador yan. Naglabas po kasi itong International Criminal Court. I ICC. think it was over the weekend. Oo. Meron kasing pre-trial sa Feb 23. Kapag ganyan may pre-trial, kailangan maglabas kayo ng mga charges. Hindi ba? Fair lang yun eh. Yes.
itatrial nyo, hindi alam ng tao kung ano ang mga kaso niya. So, kailangan maglabas po ng charges. Confirmation of charges yan. Ayan. Sa 23. Ngayon, next yung week. ICC naglabas po at ayon dun sa kanilang outline ng mga kaso, kasama daw itong si Senator Ronald De La Rosa Yes. and Christopher Go na mga ni President Duterte to perpetuate the crime. Parang ano niya? Co-perpetrators. Co-perpetrator. Mm. Si Bato daw, PNP chief, si Go ay Man Friday. Ba't na nga naman kasama si Go? Hindi, ang sinasabi doon sa Sa siya charge yung sheet. paymaster. Di ba yung kill mayroong katumbas na Pare, iba paymaster dating sa akin yan. Oh. Di ba yan yung kay... Kumbaga, hindi legal yung transaksyon. Ito na nga, di ba yan yung nagkaroon ng... Saan galing yung pera niya? Di ba nagkagulo yan yung sa PCSO, yung si Garma? Yan eh. Doon galing yung pera? Yes. Yun ang Ang alam ko, binulsa yun eh. Hindi naman binigay sa mga polis eh. Basta ang nangyari, yan ang charge. Aha, yan ang charge. Okay, kasama daw po yung dating PNP Chief Oscar Albayalde. Bayalde. After Bato yan. Okay. Davao Police Chief Danao, Vicente Danao. At naging acting PNP din yan. Si retired General Cascolan. Naging PNP chief din yan. Camilo. Namatay na nga siya. NBI Director Dante Guieran. Davao City Police Chief Pedea De La Peña. La Isidro. Peña. At saka Justice Secretary Bit Aguirre. Vit Aguirre. Ayan. Bakit naman si Vit? Wala naman siyang armas, wala siyang baril. Ang sinasabi dyan, well, as far as the information given us is concerned, he was the one who concocted the legal Theory. Okay. The legal fiction. No. He wrote the fiction. wrote the Ganon. fiction. Mm. So magkakaroon Ang coverage po nung ay magmula 2011 hanggang 20. hanggang 2019. Yes. Mm-mm. So 2019 tigil na. Meron pa rin, kaya lang, yan yung coverage ng charges. Meron daw pong plano to neutralize criminals. Ewan ko. Ewan ko kung anong three main counts of murder. Tatlo lang pala. Akala ko ba sabi ng Rappler 40,000, 30,000, 30,000 ang pinapatay. Hindi kasi yung mga nanalo ng mga Nobel Peace Prize, di ba? Yung nanalo ng Pulitzer. Ang mga figures nila 20,000, ano yun? 30,000, mga ganun eh. Lalaki. Ito sabi no 3 counts of murder. 3 counts, ha? So paano mo naging crimes against humanity yun? Di ko maintindihan. Kaya nagagalit si Bongo sa inyo eh. Kayo eh. Paymaster. Parang hindi ko, I cannot get over that. Saan siya kumuha ng pera? Di ba nga ang sinasabi yun doon? At meron ba siyang authority? That's precisely the point. May Yun. authority ba siya para gawin niya na siya maging paymaster? Hindi ibig sabihin, kung ikaw Man Friday at ikaw ang pagador, ay hindi legal yun. Yun ang dating sa akin itong sinasabi ng ICC. Yes. Okay. Tapos sinasabi, bakit ako kasali dyan? Gumawa ka na illegal na yun ang sabi ng ICC. Oo. Gumawa ka na illegal na gawain eh. Pero inutusan lang daw siya. Yun na nga. Ano yun na nga? Kaya ka nga co-perpetrator. Kasi kung halimbawa, paymaster ng PNP, yung nagbibigay ng pera sa polis, hindi ako magtataka ron, trabaho niya yun eh. Pero kung si dating personal assistant, ang taga-deliver ng pera, something is wrong. Hindi, sinasabi, Pero yung kay Bit Aguirre, pare, trabaho mo talaga
na To humanap provide the legal, the legal framework for everything that the government does. Pwede yun. Okay? you have to justify yourself. Ngayon, yung mga pulis po, ang kailangan makita doon yung direct involvement nila doon sa kaso ng patay. Yes. Ayan ang nako, labo. Diyan ngayon. Halimbawa, si Senator De La Rosa, siya pa mismo who pulled the trigger. Hindi. Kaya nga, those are the things that will have to be asked. So anong in- theory dito? It Na was gumawa kayong policy pagkatapos pina-implement sa mga pulis. Yes. At wala silang Ayun ang magawa. mahirap patunayan. Hindi. pare. Kaya nga, Di- ang kanilang pinanggagalingan yung Oplan Tukhang, which was derived originally from the Davao operations, Ayan. 2011. Yan ang teorya That's nila. all theory. That That's is all the theory. That is It's the- a matter now of Of proving yes. and establishing the connections. Yes, yes. Na yung pulis ba na pumatay, kaya sa pumatay, dahil may utos Ito. according to the Oplan. Oplan, yes. Yan. Yan. Yun ang malabo dyan. Diyan ngayon magkakatalo. Mas malinaw pa sa akin yung pera. Di ba? Klaro, kumbaga, parang sa flood control to, malversation versus economic sabotage. Yung malversation, malinaw eh. Nawala yung pera, pero wala yung project. Yung economic sabotage. Sure, ano yun eh. Ang laki-laki eh. It involves Kailangan patunayan mo yung wholesale, malaking damage Hindi, sa pero economy. dito sa alleged co-perpetrator sa kaso nitong ICC, what if may mga witnesses who will then testify Yan. that they had no choice but to obey or risk being killed? Kaya nga, yan Or be disposed yan yung of. mga ano. Plus yung itong itong quote-unquote na expand the plan to neutralize alleged criminals. That's Kasi hindi yun na nga eh. Sinabi mo, I come forward and say, meron po akong pinatay kasi Sinabi inutusan sa ako akin. eh. yung plano, itong ano. Ito yung Oplan, no? Pero kung mali yung utos, hindi mo dapat sinusunod. Yan. Well, Paano yun? Yan ang Well, that's defense. ideally that should be the case, di ba? Ganun na nga nangyari. But you did it. So kung ito nag-utos at ginawa, ang may kasalanan yung gumawa. Di ba? Hindi, nagutos din. Yung nag-utos din, Yes. anong kasalanan niya? Hindi naman siya Ang point pumatay. kasi, Hindi, okay, nag-utos eh. yung kanina binanggit mo yung mga Rappler, yung award-winning Nobel, at yung- Pulitzer. Ang kanilang point is, during that time, there was a lot of tough talk emanating. It had become de rigueur sa pamahalaan ni President Duterte. That's part of the campaign eh. Yan na nga yung ano, yun ang Yun ang kanilang charge. Yun ang to kanilang sow- charge. To Yun sow ang kanilang fear. All of that tough talk, There was really- normalize na yung, neutralize na yan, yung ganyan. No? There was really a No, plan. the actual case here is murder. Pumatay sila eh. Yun ang kaso rito. Hindi to kaso yung drug campaign. Hindi, pare. Yung drug campaign was the drug campaign resulted in crimes against humanity. Yun ang kanilang punto. Yun ang kanilang Yun ang punto. kanilang punto. Yung klase ng drug campaign mo, Yes. naku pare, kabubutasan ng ano yan. Hindi, kaya nga, Well, Kaya-kayang ICC. butasan No, ng defense. that is the Ang reason- labo nung kaso nun. no, that is the reason why yung defense dapat mag-prepare kayo. Mag-prepare na kayo. Ikaw, Nicholas Kaufman, huwag kang makikipag-usap kung kani-kanino. Ay, nako, ang labo. Kung gano'n yung Ay, sino ba kinakausap tema. niya? Ang dami niyang Yung kinakausap. gagawin ng prosecutor pag ganyan, parang storya lang ng Rappler yan. Oh, Ano yan? ganun na nga. Ang kinakausap kasi ni Kaufman, si Harry the Caller Harry the Caller. Ay, di patay na. Nagkakagulo Wala siya. na. Wala na. Kaya nagkakagulo sila. Di ba nag-away nga? Nag-away sila eh. Si Harry the Caller. Yung defense lawyer. At saka si Kaufman. Di ba sabi ni Kaufman, huwag kang pumapasok-pasok dito. Nag-away eh. O ngayon, may elements po ng politics kasi dyan. Marami. Yan ang... Ay, walang iwas so kung doon. actual case lang to, ang kailangan patunayan, marami nga bang namatay, pinapatay. Yan ang mga ano. Holocaust. Parang ganun eh. Holocaust, Nandun yes. yung... Where are the bodies? Yan ang number one yan dyan. ang ano ni na Cristina Conti kasi sila yung mga ano Oo. lawyers ng victims eh. Well, to the victor, the spoils. Eh, syempre sila. Sina ano yan. Kaya di ba, Nasaan daw ba? Where are the bodies? kaya nga may kontra rin sa kanila eh. Yan si Cristina, si
Andres, Attorney Andres, saka si Attorney Botoyan. Alam mo si Attorney Botoyan, saka si Harry, mag-law partner yan. Bakit ba nakikialam pa si Harry doon? Hindi ko nga, nandun doon siya because he has to justify his asylum request. Para, O dito ka na lang, pero wag ka na makialam. hindi, he has to Hindi, justify makakatulong sa ano niya. Anong justification niya? Nagsisik siya ng asylum. Hindi naman siya inaano dito. Hindi naman siya, Aha. di ba? Anong justification? Sana, asikasuhin niya na lang yung Pogo. Kesa, Nasikaso na niya yun. tapos na yun. Hinihintay na nga niya si Mr. Universe eh. Uy! Ikaw talaga. may tanong Magkikita lang. ba sila? Oo, siyempre. May tanong lang, itong initial list na, Co-perpetrators. pwede pa bang Puro pulis eh. Pwede pa bang humaba to? Yes. Kasi you know why Pwede, I'm asking pwede, that? Because pwede yun. I for one have a couple of friends na nandun sa Yes. PNP. Yes. Retired na sila, bro, and all that. And If they were involved, they are. Yeah. And they were charged. Pwede- Napatawag pwede- pa nga sa Senado yung iba eh. pwede humaba yan. Pwede talaga So humaba. they have Kasi- maaaring mag-alala Kasi sila. ang teorya ng prosecution, it was a widespread because it was an oplan. It was really Policy. It was a policy. Yan ang teorya ng Ng prosecution. government. Pero, Kaya yung sinasabi mo ng mga kaibigan mo, Oo. pare, hahaba to. Meron silang ikang May nangyari. pinag-aalalahanan. Yes. Pinag-aalala May sila. kasi Next question. pero is- si President Duterte, dinideclare niya mo talaga, meron siya war against drugs. yes. Oo. Yes. But that in itself is not a crime. Nag-declare ka ng policy, ang under my administration, parang nung kay Reagan. Meron din siyang war against drugs, di At ba? saka war against poverty. Yeah. Yung by the statement of the policy, And nobody that was- is not a crime. Nobody was killing people over that. No, ang Ngayon, inutos niya ba? hindi, ang nagiging punto, Mass killing. ang Yung ba- nagiging Well, ayan na nga, ipoprove yan, nila. yan, ang, yun ang ipoprove yan ang nila. nagiging puntos ng prosecution. That particular policy, because it was, mayroong Oo. it ended into Oo, ganito. nanganak at hindi mo na Nanganak. nakontrol. Yan. Oo. Paano niya Bagkus naging pinaypayan kasalanan pa yun? nila itong mga Pinaypayan pa yung mga paymaster. Oo, yun ang ating... Yan ang teorya ng Hindi, the prosecution. next question, yung nangyari Saan sila kukuha ng facts? Nangyari kay Yung prosecution. Yeah, Meron sila. Inaano ko, May mga victims Bakit eh. nagtatago pa rin si Senator Bato? Yun ang inaalala. Lumabas na siya. Natatakot siya na baka huliin na siya. Gaya na nangyari kay Yes. President. Yes. Now, how will the... Hindi, wala pa namang arrest warrant. Bro, yun ang nga kinakatakot niya. Wala. And meanwhile, Ang co-perpetrators Secretary ba Remulla, kailangan arestuhin din? Yes. Ay mapupuno yung well, sa dami ng he co-perpetrators. doesn't want to risk that. He does not want to risk that, Brad. Obviously. So, paano dapat protocol ngayon sa mga Ano, arestuhan? magtatago na rin si Senator Hindi ko Bongo? alam. Pare, yun ang ating Hindi nga nagpapakita. Hindi nga rin, Sila Albayalde, magtatago Malamang. na rin. Lahat magtatago. They will- hindi. Bakit yan ang uso dito sa atin? Pag merong kaso, magtago. Hindi naman magtatago. They will be more cautious. Oo. Kasi bigla Baka biglang mayroon. isang Ngayon, army na pinagtatawanan lang nasa sila lahat ni Saldico. Noon lahat ng mga board of directors ng SunWest. Yung mga si Atong Ang. Lahat kayo nandiyan sa justice system, pinagtatawanan kayo. Yung mga kakampi nila, pinagtatawanan kayo. Mahina pala kayo eh. Hindi nyo naman. Hindi, tatanong ko sana. May image anong problem ang protocol ngayon ha. Justice yung ganyan nangyayari. Nagtatago si Bato. Di ba? Ano yan? Hindi, anong So, protocol? sa atin anong pala, protocol ng madali- DOJ ngayon madaling dyan, for lusutan ng example? justice? Dahil even si Secretary Remulla has been dropping, di ba, mga ganyan eh. Kinakatakutan nga nila si Boying eh, dahil dyan eh. So, how Well, dapat Should nga, we- dapat gano'n ang ombudsman. Kailangan matakot Kasi yung yung mga nangyari kay government President officials. Duterte, yun, biglaan yun, na-blitzkrieg sila noon. Okay, nadala. Ayaw na nilang mangyari. And Pero then- meron kasing storya dyan Oo. kung bakit inaresto si President Duterte. Hindi pa naman nakaba-build up yung case doon sa ICC. Okay? Merong manipulation na nangyari. Yun. Kaya kailangan arestuhin agad at dali na agad doon. Kasi nagkakagulo dito noon. At may rumors ng coup. At ang sinasabi,
ang Davao Group was behind the coup. Naku. Yun yung did this- undertone nung... Nung nangyari. Ngayon, dinala sa ICC. At yung ICC, nag-develop na ng takot-takot na theory. Kung ano-anong... tapos nag-come forward na yung mga alleged victims. His presence was destabilizing. Ganon. Yun ang undertone ng pagka-aresto kay... Ngayon, ang ginawa ng prosecution, it went all the way to 2011. Ayun. Parang... So in other words, ang sinasabi nila, talagang Pattern. mayroon kang Mayroong mayroon kang pattern. mayroon kang pattern. meron kang ganyan talaga style ng governance mo. Yan. Yan. At daming lumabas. Kaya Ngayon na-develop na yung theory na yan. Pero nung simula, wala yan. Wala lahat. Nagkagulat. Sinadya na nun. Kaya Political nga ang ano nila diyan sila Matobato, yung mga yan. Yan ang magiging witness. Kasama sa mga witnesses. Meron bang pulis na umamin na pinatay ko to, inutusan ako. Hindi, yung nga yun eh, yung mga yung mga yon. Meron nga. Patawag na rin din yung mga Nobel Peace Prize, yung mga... Pare. Ano Ha? pa sabihin? Please do not Binigyan mo pa sila Please ng do not insinuate. Patawag nyo rin para mapahiya. Please do not insinuate kasi baka patawag na. And then what will they say? Well, I have the records. Na gumawa nga kayo Gumawa istorya. ko ng istorya. Yan. Yan. That's the reason why the Nobel Peace Prize was given to me. Instead of Trump. Di ba galit na galit si Trump? Si Trump hanggang ngayon walang Peace Prize. Well, What is the other defense na pwedeng gawin nila, well, at the time, General Bato, at itong mga natirang mga co-perpetrators, they could actually argue, talaga namang runner yan talaga namang pusher yan, talaga namang Yes, and yes. here are my evidences Here are my evidence, with regards to that. Yun yung sinasabi mo, i-develop nyo na yung Develop, defense nyo. yung defense, they Because should develop sa totoo their lang, own. Oh, yes. yun ang argumento. paano talaga namang makaka-develop? mga yan Paano makaka-develop And we ng... cleaned up the streets because of that. Alam mo, pare, too many cooks. Alin? Sabi ng kasabihan, too many cooks spoil the broth. Okay? Kung gano'n kadami, pati si Harry, nakikialam, lahat na... Gumawa kayong legal team talaga. may legal team kayo. Huwag niyo isali yung mga Ang hindi dami. kasali. Kaya nga, Nakakagulo. kagaya niyan, si Senator Bato, Senator Bongo, you have to have your own team. Get some high-priced Oo, legal, wag kayong legal eagle na Oo. talagang tutulungan kayo. Para may workout din kayo. Si Gasolito, kunin nyo. Yan! Pakahusay. Oo, Di ba kinasuhan ngayon yung witness kay Pwedeng Atong... defensive ka na. Yung Wala star kaming kinalaman witness, dyan. Hindi Talagang pwede huli, yun. patay na kayo dyan. Mayayari. Pare sa sabungan, yung isabong, Oo. yung star witness, kinasuhan, hindi pala kaso. Meron daw rape na babae. Tapos nagpa-press conference. Yung babae, may sinasabi, ni-rape ako niyan. Or hindi pala rape. Sexual harassment. harassment. Okay. Yun yung issue, hindi rape. Kasi yung rape, kailangan nyo, after the rape, nagkaroon ka ng medical. Yes. Yan yung wala. Sexual harassment lang. Sexual harassment lang. Pero, long table press con. Oo. Yan ang idol ko. Yun ang pinakamagaling. Yan ang idol ko. Yari ka agad yan. Long table Kagaya press niyan, con. Sina Senator Bato, Senator Bongo, sina General Danao, Cascor, yung mga yan, Albayalde. They have to have their own voice. Defend the policy. Yes. Ito. In fact, we have Meron naman talaga anti-drug kaya nga, war Merong mga mag-argue, uy, luminis ang aming barangay dahil dyan. Kung Wala. intentionally, ang sinasabi, kami, talagang ang number one doon sa drug war, pumatay. Oo. Hindi naman ganun eh. Hindi, kaya So, nga. paano silang Kaya ngayon na sinasabi ni Parin Joel, ngayon pa lang, sabihin mo, ito talaga naman drug, ano to eh. Ito ang dito. meron kami listahan eh. Meron kayo. Hindi, tsaka yung figure ng, kaya nga lumaki to dahil doon sa figure na 20,000 ang pinatay. Kaya kung ako sa kanila, Kaya naging crime against humanity. do not depend. Pero kung tatlo lang yung murder case, hindi crime against humanity yun. Tatlo lang pala. do not oo. depend on whoever is. You have your own team. Team. Huwag kayong Saan sila naman kukuha ng pera? Mahal ata ng legal team.
Hindi, dito. Siyempre, di kalembang yung bibilin mo, yung May kukunin may mo. pangkampanya Eh, may ka na. pera ba naman? Wala naman silang pera. May pangkampanya ka sa Ah? Senado. Nagkampanya ka sa Oo, Senado. dyan meron ka. Hindi, yung kampanya ko sa Senado dahil sa tulong ng mga supporters. Bakit kayo tumatawa? Di tumulong na rin kayo. Tumulong Total na rin sila. supporters ko kayo. Oo, Tumulong na kayo. rin kayo. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Karambola sa DWIZ. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Pagpupursige ni Pangulong Marcos na maipakulong ang mga dawit sa korupsyon, hindi nagbabago ayon sa Malacanang. Ang detalye kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Binigyan din ng Malacanang na hindi nagbabago ang pagpupursige ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipakulong ang mga dawit sa korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinitiyakaan niya ng Pangulo na hahabulin para mapapanagot hanggang sa maipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Desidido ayon kay Castro ang Pangulo na maibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan at bahagian niya ng hakbang na ito ang patuloy na pagsusubasta sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Ang pagbebentahan daw nito ay ibabalik sa kaban ng bayan at gagamitin para suportahan ang iba't ibang programa ng gobyerno na kung saan uunahing paglaanan ang serbisyong mapapakinabangan ng taong bayan. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may totonglas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Kamara nanawagan sa publiko na huwag basta paniwalaan ang mga espekulasyon at hindi beripikadong impormasyon laban kay Pangulong Marcos. Ang detalye kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nanawagan sa publiko si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adjong na maging kalmado, maingat at huwag basta paniwalaan ang mga espekulasyon at mga hindi beripikadong impormasyon. Kasunod dito ng isiniwalat ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na mayroong records of communication o palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin hinggil sa umano'y kickbacks mula sa budget insertions at maanumalyang flood control projects. Ayon kay Adjong, karapatan ng bawat isa na maglabas ng alegasyon pero sana ay formal itong maisumite sa tamang forum at dapat suportado ng authenticated o matitibay na ebidensya. Iginiit ni Adjong na seryosong usapin ang alegasyon laban sa Pangulo kaya kung may ebidensya ay dapat itong dumaan sa tamang proseso at proper forum. Nagbabala rin si Adjong na ang pagpapakalat ng hindi nasuring akusasyon ay maaaring magpahina sa mga institusyon at magdulot lamang ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at website. Ako po si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Karambola! Ito, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Okay. Si paring Jonat po ay merong kailangan lakarin. Oo, mahalagang misyon. Mahalagang misyon. Ito pare, Sige, big sir. leap. Ayun. Ano ibig sabihin ng big leap? Ma- Tumalon? Tumalon, pare. Hindi lang siguro talon. Big Umao, leap pare. Bumuelo pa yan. Naalala mo si Neil Armstrong? Oo. One small step for a man. One Oo. giant leap Leap for mankind. mankind. Oo. Yun ang ibig sabihin ng big leap. Sabi po ng LTFRB, big leap daw to sa modernization of public transport in the Philippines. Yan. Ano yung big leap? Meron po kasing bus company na Ito yung hybrid. Oo. nag-operate na ng hybrid bus. Ilan yung hybrid bus? 10. Wow, big leap!
Talaga ba uso yan sa press release? Pwede namang tone down mo ng konti para hindi ka naman naiipit na Oh, grabe. 10 lang, 10 bus lang, at isang rota lang po. At yung kumpanya na yun, Genesis to magmula sa economic zone, between Bataan and ano ba yan? PITX daw. Di ba? Balanga City. Balanga at ITX. PITX. Paranaque. PITX. 10 bus lang yon, big leap na yon. Okay? At ito pa sinasabi, imagine the savings in operational costs. Not to mention low maintenance cost. Mali po. Ayon sa mga car, marami na kasing lumalabas ngayon. Tukol dyan sa hybrid and electric vehicles. Oo. One time, big time ang maintenance nyo dyan. Ang isang rule of thumb, sa hybrid vehicle, yung pag nagpalit ka ng baterya, yun ang malaking cost dyan eh. 1/3 of your purchase price. Okay. If you bought the car 2 million o sabihin mo na 2.1 million para madaling kopya, 700,000 yung cost mo ng baterya pag nagpalit ka. Okay. In the long run, yung natitipid mo, hindi pa nako-compute ng gusto to, pero in the long run, yung natitipid mo sa gasolina, okay, babawiin, gagastusin mo for the maintenance o to buy new batteries. Yan. Yan po, may factor ng ganyan na hindi pa masyadong naiintindihan. Nakikita ng tao kasi na 50 pesos per liter yan pag diesel, di ba? Ganun. Tapos walang Okay. wala ka ng ganon. Pero yung maintenance. So, malito sinasabi ni chairman, LTFRB chairman, may maintenance cost po yan, malaki din. Bawi din yung iyong gasoline expense. Yun nga lang, ang pabor dito para sa akin, pare. Yung environment. Maliit ang impact mo sa environment. Pero kung Yung 10 footprint bus, mo. kung 10 bus lang yan. Hindi, baka simula pa lang yan, bro. 10. At saka, it's no thanks to them eh. Ang nag-invest yung bus company, sumakay lang sila dun eh. Nagpa-press release pa eh. Part of the start This of the is modernization. Ayan. a welcome development in our effort to modernize. Ayan, modernization. Minomodernize ba natin, pare? Hindi ikaw, yung private sector. Hindi, ng bayan. Meron na ba talagang clear effort to modernize? Hindi po dahil sa LTFRB ang pagbili ng 10 hybrid buses nitong Genesis bus companies. Sana magkaroon sila ng policy that all bus companies will acquire. Ganyan ba? Pwede ba yan? At saka that doesn't solve the problem of connectivity, pare. Totoo lang. Paano nakarating yung pasahero mula sa kanyang pinanggalingan dyan sa bus terminal, dyan sa Balanga, Bataan? At pag landing niya sa PITX, Paano siya pupunta? Anong susunod niya sasakyan? Yan yung modernization. Yung 10 bus po, bumili ng isang bus company, bumili ng 10 hybrid bus. That's not modernization. I hate to say it, boss. Hindi po modernization yun. Bumili lang ng 10 bus. Actually, the modernization, it's total game plan Sobra. talaga. Ano yung ruta na... Bro, by the way, nabanggit mo yan. Di ba galing lang ako itong recently, nag-trip kami ng konting pamilya dyan sa Korea. Napunta ko sa Seoul. At sa suburb, sa labas, sa Suwon. Bro, yung sinasabi mong bus system nila. Yung numbered bus. Narito sa nasa telepono mo na, meron silang hindi Google or Waze, Naver ang tawag. There, Naver, Naver. Once binuksan mo yung app na yon, malalaman mo na paano ka pupunta sa lugar na yon
anong Anong distansya, bus ang kukunin anong mo? bus ang kukunin mo, at nakalagay kung anong klaseng buses, kasi may buses na express, may buses na titigil-tigil. It's up to you. Of course, may train din, but yung akin interest doon, yung kinikwento mong bus route, kahit saang lugar, kahit na maliit na kalye, may dadaan at dadaan, dinumerong bus na yun. At nakalagay kung gano'ng kailang minuto darating. Malapit na tayo dyan. Yun na nga eh. 10 hybrid eh. 10 na ba? Yan na. Meron na 10. But that's yun ang At check po connectivity. hindi yan yung soul, yung sinasabi ni Parang Joel. Suwon, nasa labas. Suwon, It's a ta- kumbaga to, parang Lumabas nandito ka ka sa Metro Manila. Yan, Suwon, para kang Laguna, Batangas, parang San ganun. Fernando. Oh, gano'n. Okay. Parang ganon. Hindi siya metropolis. Oo. Pero merong bus system na. Right. Na masasakyan, sinasakyan ng Therefore, tao. Antayin mo konti lang ano. yung private cars. Wala, konti lang, mabawasan. Yan ang modern transport Right, system. right. Papunta ba tayo ron? Itong sinasabi mong private company ano ba to? Genesis. Hybrid. Genesis. Bumili Isang ng ruta lang 10. yan eh. Balanga, Bataan hanggang ano Hindi luta nila. 10 lang yan eh. But what if you were to encourage other private sector, yung ecosystem na talaga mag-invest tayo para ma-connect yung connectivity? Meron ba programang ganyan? Wala eh, wala. Eto, Hanggang ngayon nga yung ruta hindi pa Eto nga, 10 bus, big leap eh. Big leap na Paano yung kung may programa ka? lalo na. Revolution siguro yun. Nako, it's yun pong mga survivors nung lumubog Saan? na ferry. Ay, Unti-unti po ano ba nangyari dyan? naglalabas sila na nilalabas nila yung experience nila. Teka ha. Yung ferry survivors. Yung Ang sa lumalabas Basilan, po sa dyan Basilan. ay padagdag ng padagdag ang violations. Kita mo yan. Nitong kumpanya na to. Lumalabas, ano? Oo. Nagkaroon kasi ng investigasyon niya sa Senate at saka sa House. Okay. Sabi po nung mga survivors, yung mga life jackets daw ay nakakandado. Ako, aray ko. Nasa iskaparate, ika nga. Nasa iskaparate. Pan-display. Pan-display. Ayun. Paano nyo ma-access yun? Katakot naman Locked yun. in cabinets. Tapos, pag nung nakuha man nila yung mga life jackets, marami sira. At wala yung pito. Tapos ang buhol daw, buhol na buhol. Hindi mo makalag. Ayan. Yan ba hindi ini-inspection yan? Dapat yan ini-inspection yan, di ba? Ini-inspection Wala yan. raw pong Coast Guard at PPA. kulang-kulang. Halimbawa, walang pito. Marina. Oo. Parang ini-inspection yan. Kada merong campaign, yung Undas, di ba yung All Saints Day, mga Sabi po nilalabas nung yan. isang nung sumasakay pa lang siya, tumatagilid na yung Roro eh. Kumikilya na. Naku. Koko, papasakay pa lang. Okay. Paano kaya ito? Pero yung mga life jackets at pare, unconscionable yun yung dapat Hindi ba pwedeng at marami pa, alam mo ba yung meron na namang yung fishing boat naman? Oo. Nagka-aksidente rin. Buti nasalba yung mga mangingisda. Nasalba ng Coast Guard. Ayun. Lumabas Yun, to over the Hindi weekend na-check yun, bro. Kaya nga bakit, ano ba ang may sistema ba tayo? Matanong ko yung life jacket. Pag sumakay tayo aeroplano, di ba yung stewardess magde-demonstration muna. Ako nakikinig ako talaga ron, pare nanonood ako, tinitingnan ko pati yung, di ba may material. Oo. Meron ba dyan sa ferry, sa mga ganito, Roro? Ay, meron pong flash report mula kay Jen Patrolla, ang ating Patrol 38. Korte, nagpasok ng not guilty plea para kay Senator Bong Revilla sa kasong malversation. Come in, Jen. DWIZ Flash Report.
Nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan para kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos itong tumangging sumagot sa arraignment hinggil sa kasong malversation. Kaugnay ito sa sinasabing maanumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Nagpasok din ng not guilty plea si dating DPWH official na si Juanito Mendoza sa kaparehong kaso. Una nang nagpasok ng not guilty plea ang korte para kay Revilla sa hiwalay na kasong graft. Itinakda naman ng korte ang preliminary marking of evidence mula February 23 hanggang 27 habang gaganapin ang pre-trial sa March 6. Inatasan din ang kampo ni Revilla na magsumite ng joint stipulation bago ang pre-trial. Nag-waive si Revilla ng kanyang pagdalo sa preliminary conference pero inaasahang haharap sa pre-trial. Pinayagan naman ng korte ang kanyang kampo na magsumite ng petisyon para sa piyansa hanggang February 20. Ako si Patrol 38, Gent at Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Reports. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Karambola! Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Para ito, last item na siguro. Yung LTO daw po, yung mga impounded na colorum vehicles. Gusto daw, sabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao, gusto raw ibenta. Legal ba yun? Ibenta ang? Yung mga impounded na colorum vehicles. Okay. Naku, baka makasuhan kayo dyan. May proseso muna yan. Oo. Ha? Technical impoundment. Ano ibig sabihin ng technical impoundment? Hindi nila hawak. Okay. Yung, ano daw yan, 250 technical impoundment. Yung iba, dinala dyan sa LTO. Wala silang lugar Para, ibig sabihin, ganun kadami na ng colorum. Baka po talaga may problema ang ating policy, programa sa public transport. Kung ganyan kadami ang colorum. Ba't hindi nyo nalang bigyan ng prangkisa? Alin yung colorum? Oh. Baka ayaw nga mag-apply Di pilitin nyo mag-apply. Kung ganyan kadaming colorum, ibig sabihin, may gumagamit yan. Ibig sabihin, marami sumasakay na hindi nasa-servisan nung mga LTFRB. Ano yung ibig mo sabihin? Ayaw lang nila magbayad? So, bahala na colorum? O napakahirap kumuha ng permit? Yung proseso mahirap. Oo. So, Pero ano ba talaga ang problema? Ba't hindi pag-aralan? Hindi pwede yung ganyan na, okay, impounded kayo, tapos bebenta namin. Baka naman magkaroon Pero nabanggit tayo mo yan, bro. Baka magkagulo tayo may dyan. experience ako dyan Kasi may kaibigan ako. Ano ba nangyari? Hindi naman sila colorum pero may problema sa registration and all that. Nahuli, pinagsuspetsyahan colorum. Masama na registration mo. Ang impounding alala ko sa krame or something May negosasyon para makuha mo uli. Pag hindi mo na negosasyon, tsaka, they will then sell it. Ibebenta na nila. Ganun. Pero may negosasyon. At yung negosasyon, madugo, bro, na meron talagang, mahirap po yan. Medyo, yung mga ganun. So, mapipilitan ka to come across dahil ibebenta. Para ibebenta. Ganyan. Maraming ganyan. Sino bibili? Yun ang hindi ko alam. Pare, yun ang threat na ibebenta. Inaalala ko, yung van mo hindi naman parang brand new at ang mga Sino van na bibili nung gano'n? Na ginamit na sa pampasahero? Yung mga colorum naman, hindi naman yan Alphard o mga ano-ano bro. Luma-luma. Hindi nga van nga siya Baka sa probinsya mga binibenta. van, alam mo, sumasakay sa likod. Oo, yun. Parang sino para naman yung bibili nun, pare? mga cargo na tao. Sino naman ang bibili nun, di ba? Ang hirap. Tapos kung, alam mo ba, mahirap sumakay doon sa likod? Di ba mataas yung likod ng van?
Paano ka hahakbang mapunta ron? With extreme difficulty, bro. Kailangan hindi bawal na senior citizen doon, ba hindi ka makakasakay. Hindi ka Kaya nga, pampasahero ba yan? Makakasakay doon. Bakit yan Tapos, kumbaga, ang policy natin, At sino bibili? di ba? May crackdown sa Colorum. Ang crackdown sa Colorum para magrehistro kayo. You're encouraging them to register. Di ba? So, kumbaga, ini-endorso ng gobyerno natin, ng LTFRB, ng LTO, na gumamit ng hindi naman na dapat gamitin for public transport like van. Gumamit tayo at yan ang sasakyan natin. Kumbaga, sinusupport nila yung paggamit ng van para sa public transport. Nahirap naman yung mga tao sumakay. Di ba? Yung policy po na crackdown on Colorum, you want them to go legal, legit. Right. Oo. Ibig sabihin, gusto mo, yan ang gamitin nila, van. Ba't hindi minibus? Galing minibus yung... Ang gamitin na transport, hindi van. Ba't hindi minibus? Mas komportable yung mga tao. Kasi, wala naman po talagang programa ang LTFRB, that one I agree. ang Walang LTO. programa, oo. Yan ang paggamit-gamit ng van na yan. May nakaisip na lang, mabuti pa. Tapos nag-apply sa LTFRB. UB, garage, di ba? Mga yan. Hindi, tsaka sa totoo lang, even yan, maliit lang yung investment to kumpara kung malaking bus ang huhulihin na Colorum yan. Pero mas malaki kita mo. Oo, pero ito... At saka mas hindi convenient nga ang mahalaga sa akin, yung convenient sa public. Hindi, wala silang pakialam sa convenience. That's Ayun one. yun ang Two, hindi parang maganda. ninja operations yan eh. Mabilis silang galawan. Bro, may babanggitin lang ako dito. May nag-text sa akin. Siguro kaibigan natin to pare. Nasa telco sila, pare pinag-uusapan. Hindi na-address din. Kaya hindi rin sila maka-roll out all these years dahil sila'y grabe ang red tape at corruption sa mga LGU. Kaya hindi sila maka-roll out ng cell sites. Number 2, sa mga homeowner association, naalala ko gaya ng Reman Bill, hinaharang yun sila pag-roll out ng mga operations nila, telco. So Kaya therefore, nagkaganon kami sila. ang pahihirapan nyo. Kaya gano'n na nangyari. So yung problema nyo, hindi nyo masolve. Kaya kami ngayon na nahihirap. Napakasamang argument niyan eh. Napakasamang argument niya. Matagal na nila sinasabi yan. Binabakalan sila sa mga LGU at homeowner association Matagal daw. na nila matagal na po nilang PR line yan. 30 years ago. Okay? It continues Ang daw. hirap daw, may red tape and everything. So hanggang ngayon, yan ang argument nyo. So therefore, nga na lang tayo. Wala na tayong gagawin. Actually, better nga. Ano yan? Yeah. Pag nilagay mo yung mga sabi na yung Verizon at lahat, mantakin mo, tingnan mo, magpupursige silang talagang mag-crackdown para sa pag-roll out nito mga. Ito naman, sabi po ni Marikina City Representative Miro Kimbo, Okay. pag tinanggal daw yung travel tax, Yeah. ang makaka-generate ang government ng 22 billion annually. Paano ang math niyan, pare? Kasi, yung travel tax kasi, 7.5 billion a year. Okay. Okay? Tatanggalin mo yan. Okay. Income tax, may mga kikita. Okay. Gaganda ang tourism. Gaganda, maraming biyahe. Magkaka-generate ng ibang klaseng revenue. Income tax ng mga resorts. Income tax ng mga travel companies and everything. 22 billion ang computation nila. Okay. So pag tinanggal mo yung 7 billion, ang kapalit sa revenue nun, 22 billion. Tama yun. Okay. Maaring tama yung computation ni Congressman Kimbo. Ito naman po ang akin. Yung travel tax, sure collection yan. Okay. Walang kawala yan. Di ba? Pag bumili ka ticket, sakto na doon eh. Ngayon, it's up, kung ang 7.5, i-remit ba nung airline? Baka pwede sabihin na natin, ayaw na nilang magpalusot dyan. Pero yung pong sinasabing 22 billion, matatranslate into 22 billion. can that translate into actual collection? Hindi sigurado yan eh.
yung travel tax, walang huli, walang kawala. Parang dock stamps. Yung 22 walang kawala. billion, saan galing uli? Sa, From, inve- kasi there will be investment. economic activities if you remove the travel tax. From out of the economic activities like income tax and everything, you will, the government now, according to the computation of Kimbo, 22 billion. In theory, yung 22 billion na yun, maaaring ma-generate yun, pero makukoleksyon ba ng gobyerno yun? Hindi. May inganyo ngayon ng business at tao na magbayad ng taxes dahil na nabuhayan ng kanilang income. At hindi ka naniniwala. That's not true. Really? Oo. Yun ang kay Congressman. Ang hirap Kimbo. ata mag-collect ng tax. Sabagay. Yung travel tax, sigurado yun. Parang yung dock stamps, matagal na nilang pinatatanggal yan sa bank transaction. Pero hindi tinatanggal yan kasi sigurado Sigurado, yun. In the sure bag ball yan. na. Okay. Ito, Okay. naka-in the bag. In the bag to, pare. Pinstripe, Pinstripes, gray pare, pinstripe, matindi. tapos light blue sa loob. Kulay mayaman. Ayos to, pare. Pang-playboy? Hindi. Hindi naman, GQ pare. lang. Mabait na bata yan, pare. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw Channel 23, DWIC 82. Nandito na siya. Ito na po. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. Sa Ronda, Pilipinas. Maga.